rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. So kumain na ba kayo? Kami hindi pa, 7 PM pa lang. So nagluluto pa si Nu. Hinihintay ko pa na matapos siyang magluto. Hindi ko alam kung anong ulam namin pero nangangamoy parang nagpiprito siya. Ganon. Anyway, so, nag-start na yung school namin kanina ng bonggang-bongga. Nakakapagod. Grabe, ang dami namin ginawa. Tapos, ayun na nga, nag-start na kami magturo. Siyempre, nakakapagod. Pero, masaya kasi na-miss ko yung mga estudyante ko at parang feeling ko na-miss din nila ako. Super yakap sila sa akin. Kaya, ayun. Ang saya lang ng feeling. So, yung pagod mo, napapalitan ng saya kasi yung mga bata niyayakap ka, tapos sinichika ka, ramdam mo talaga na miss na miss na miss ka nila. Sobra. Yon. At eto nga, may nagtatanong sa akin, kasi kahapon umalis na si Michelle D. Nagpunta na nga siya kung saan siya mag-i-stay muna for a while sa US. Tapos, mga Friday nyata, pupunta na siya doon sa El Salvador para sa competition ng Miss Universe. So, yun, magpapahinga muna yan ng ilang araw, ng 2 araw o 1 araw, mega pahinga. Sana magpahinga talaga kasi syempre, yung pagod, yung hirap, para alam mo yun, paglabas niya, talagang yung aura niya, kumikinang ng bonggong-bongga. Di ba? So, sa mga nagtatanong, bakit ba ako sigurado kay Michelle D? Nung last year nga, sobrang ganda daw ng kandidata natin na El Tocuyo. Ito nga si Celeste. Tapos, ito pa kaya si Michelle D na hindi naman daw ganong kagandahan. So, sasagutin ko lang siya ng bonggang-bongga. Una sa lahat, kasi si Michelle D, well-prepared siya sa kanyang competition. Tawag dito, si Celeste Cortesi, yes, totoo maganda siya. Pero hindi ko alam kung paano siya nag-prepare para sa competition niya. Saka guys, consider natin, si Michelle D kasi meron siyang kakayahan na magawa lahat ng bagay na gusto niya. Kasi una, mayaman si Michelle D. Si Celeste naman, hindi naman ganong kayamanan, di ba? Kung iisipin mo. So, ayan si Rabia, si Celeste, hindi ganon ba yung buhay nila, very well, oh, di ba? Hindi ganon kabongga. Kumbaga, parang kung ano yung ibibigay sa kanila ng organization, so doon lang talaga yung nila. Kumbaga, kung ano yung ibinigay sa kanila ng organization, yun lang yung gagamitin nila. Hindi ba katulad ng kay Michelle D na meron siyang kakayahan na mag-isip na kung ano ang gagawin niya sa competition niya. So, nasa kanya lahat ng desisyon. Kumbaga, parang papadala lang siya ng organization. Kaya Celeste kasi, syempre, kailangan nilang maghanap ng designer and then kailangan nilang maghanap ng maising national costume na parang hindi na sila gagastos ng ganong kabongga. So, yun yung mga bagay na advantage kay Michelle D. Kasi si Michelle D, she can decide, she can prepare. Kasi may money siya, hindi siya mamomroblema na parang, gagastos ako ng ganitong kalaki, gagastos ako ng ganito para dito. Sila Celeste kasi syempre yung pinanalunan nila, kaya nga sila sumali sa contest para magkapera. Kung ibubuhos pa nila doon para sa pagpapagawa ng national costume, sa pagpapagawa ng evening gown, wala talaga. But dito kasi sa kay Michelle D, makikita nyo na mas prepared siya ngayon. Yung kumbaga lahat ng gagamitin niya ready na. Mula yata noong 2013 saka noong 2021 yung kay Beatrice Luigi Gomez at then eto na uli si Michelle D, yung nakita ko na prepared na yung lahat ng gagamitin niya para sa competition at dala-dala niya kasama niya. Lalo na si Michelle D, ang last time na nakita kong ganyan si Catriona Gray, yung alam mo yun, yung parang everything fine. Ito kasi si Michelle D, kumbaga sa lahat ng desisyon na gagawin niya, kumbaga inasikaso niya na yan talaga nung una pala. Kaya ganun ako ka-confident kay Michelle D. Kasi syempre, nakikita ko naman talaga yung determinasyon. Nakikita ko na
kaya niyang lumaban, kaya niyang sumabay sa lahat ng mga kandidata dito. Sa totoo lang, dapat nga maging proud tayo sa kanya no matter what happened. Kasi pinagandaan niya to ng todo-todo. Ginawa niya yung lahat ng makakaya niya para sa competition na to. Ako, masasabi ko, napawaw talaga ako kay Michelle D. Imagine mo, pati evening gown niya meron na. Tapos yung kanyang national costume, andyan na. Kasi naman, yung team niya kasi talaga, from the beginning, ayun talaga yung tumutulong sa kanya. Yung mga ideas, yung mga kailangan nilang gawin for the Miss Universe, eto na din yung nakasama ni Michelle D. Noon-noon pa, yung unang laban niya pa lang din sa Miss Universe Philippines. So, eto na yung nasa likod niya. Baka nga ito rin yung nasa likod niya noong lumabas siya sa Miss World, di ba? So, maswerte si Michelle D kasi kaya niyang, kumbaga, kaya niyang gumawa ng isang desisyon na mabilisan kasi meron na siyang team talaga. Kung ayun yung advantage ni Michelle D dito kay Larabia, kay La Celeste, kasi meron siya talagang tao na, katulad ng evening gown niya, yung evening gown niya, 2 beses pumalo siya ng best in evening gown doon sa Miss Universe Philippines. So, ibig sabihin, doon sa gumagawa ng evening gown niya, malaki yung tiwala niya at talagang dadalhin niya to sa international pageant. So, doon talaga, maganda yung relationship nilang dalawa ng kanyang designer. At, syempre, nandoon siya na pinayagan naman siya ng organization na ito ang gagamitin namin kasi trusted siya at napatunayan niya na yung mga creative neto ay talaga namang pumapalo siya ng bonggang-bongga at napatunayan niya sa entablado ng Miss Universe Philippines 2 beses siya ang nakakuha ng best evening gown. Kaya ando doon siya na okay, kayo na ang gumawa ng evening gown ko. Kaya ngayon, nung nanalo siya ng Miss Universe Philippines, talagang nag-collab na sila para dito at nakita nyo naman, di ba? Paalis pa lang siya, papunta na siya doon sa competition, mag-start pa lang yung competition, nasa kamay niya na yung kanyang evening gown. Di ba? Ganun kabongga. Ang tanong, ano kaya ang kinereate para sa kanya na evening gown ng kanyang designer? At ano kaya ang makikita natin na design niya sa entablado ng Miss Universe. So, yan. Kasi syempre, pumalo to ng 2 beses. At doon talaga tiwala ako. And then, pangalawa, syempre naman, nakita naman natin, yung katawan ni Michelle D, sobrang sexy. Yung alam mo yung tipong hindi niya kailangan mag-exercise kasi talagang fit yung body niya. Tapos, long-legged. Plus, nandoon na masasabi mo na talagang sasabay sa kaseksihan sa mga Latinas kasi matangkad pa, di ba? So, hindi siya yung pitit, hindi siya yung payat na masasabi mo na katulad ni La Celeste at Rabia. Well, yes, wala siyang boobs pero proportion yung katawan niya. Kapag tinignan mo siya, talagang masasabi mo, wow, maganda na talaga yung katawan niya, lalo na ngayon mas pumayat pa siya. Eto, nakita ko yung katawan na ganito last time kay Miriam Kiambao, na talaga namang masasabi ko, hindi naman mabubsi si Miriam Kiambao, pero yung katawan niya talaga ang sexy. So, gusto ko lang sa Miss Universe na magtupis sana itong, wag magtupis sana si Michelle D. Gusto ko mag one piece lang siya. Kasi sa one piece, parang feeling ko mas papalo siya doon, di ba? So, styling. So, hindi naman duda yung styling na talaga naman na meron ito si Michelle D kasi napaka-elegante. Yung buhok niya ngayon sobrang igsi. Talaga masasabi ko, oh my God, winner talaga siya. Pati yung makeup niya, alam niya kung ano yung gagawin niya talaga para pagandahin palalo yung sarili niya. At plus yung beauty naman na sinasabi ninyo, talaga naman masasabi ko naman, beauty talaga ang ating lola. At nakita naman ninyo si Michelle D na talaga namang, sabi ko, hindi siya katulad ni Celeste Cortesi na parang mistisa, yung mga ganong beauty. Si Celeste talaga masasabi mo, real beautiful. Diyosahan kasi nga mistisa. Pero kasi, eto kasi si Michelle D, talagang masasabi ko, queen. O, di ba?
queenly. Kasi hindi naman lahat ng reyna ay talaga namang diyosahan yung beauty. Pero ang beauty na meron ito si Michelle D ay talaga namang queenly. Ewan ko, wala akong duda. Noong 2022 pa, talagang parang feeling ko dapat napadala na si Michelle D sa Miss Universe. Pero ngayon, syempre, sabi nga ganon, time will come, wait yung time mo. At eto na, dumating na at magko-compete na siya. 'Di ba? Parang, wow! Sobrang excited ako. Kaya nasasabi ko na sure ako dito kay Michelle D because nakita ko yung determinasyon, nakita ko yung hands-on niya kung paano siya mag-prepare para sa competition na to. Plus, nandoon, magaling talaga mag-isip ang isang Michelle D. Plus, yung communication niya talagang masasabi ko, pumapalo. Ayun, so tingnan na lang natin kung mag-a-align ang star sa kanya. Kasi at the end of the story, it's depend pa rin kung sasang-ayon ba ang langit kay Michelle D or talaga bang gusto ba talaga ng langit manalo ito si Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. So yun yung aabangan natin. Kaya wait lang tayo konti. Hindi tayo dapat mag-alala kasi naniniwala naman ako na papalo talaga siya sa competition na to. Kaya doon sa nagsasabi na, nako may El Tukuyo yan. Guys, papuputol ko daliri ko kung may El Tukuyo si Michelle D. So, hindi ko siya nakikita na may El Tukuyo at hindi rin ako masusurprise. But syempre maaga pa para sabihin natin to. Hintayin muna natin yung competition ng Miss Universe. Yung kanilang preliminary, doon natin makikita kung ano nga ba ang ipapakitang galawan sa entablado ni Michelle D. Kasi importante yun At doon mo makikita kung malakas pa o hindi ang pambato natin. But for me, I think kaya-kaya to ni Michelle D talaga na maibalik. Kaya sabi ko nga, yung doon pinagkukumpara siya kay Celeste Cortesi. I love Celeste Cortesi pero malayo ang isang Michelle D para ikumpara mo siya kay Celeste Cortesi kasi si Celeste iba namang istorya yon at itong si Michelle D another story uli na nagkukumpit nga dito sa Miss Universe. O, di ba? So, yun guys. Kaya ako kampante talaga ako dito kay Michelle D. Ewan ko na lang kayo kung kampante din kayo. But for me, laban ng Pilipinas dito. So, promise, masayang bardagulan to. Kasi alam mo na ang pambato mo ay talaga namang hahataw ng bonggang-bongga sa entablado. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano ba guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment mo yan dyan sa baba para malaman ko kung ano naman ang chika mo. Kung bakit tingin mo hindi sila parehas ni Celeste Cortesi. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling lang. Laban lang Pilipinas, kaya natin to. So, yon. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.